Hindi sa haba ng buhay makikita ang ganda nito, kundi kung paano natin ginagamit ang buhay. Kung mamamatay ba tayo ngayon, masasabi natin makulay ang buhay. Kung marami pa tayong panghihinayangan. Kung naging makahulugan ang ating buhay, kaya nating sabihin ng buong pagmamahal at lakas ng loob ang pangungusap at panalangin ng ating Panginoong Hesus. Ama, sa kamay mo pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Nung bigkasin na Panginoong Hesus ang mga salitang ito, ipinahayag niya ng buong pagmamahal ang kaganapan ng kanyang misyon. Kung pangninilaya natin ang mukha at tinig ng Panginoon, masasabi natin tunay na makahulugan at mapayapa ang kanyang kamatayan, sapagkat naganap niya ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Maraming magagandang bagay ang magandang pagtuunan natin ng pansin sa huling wika. Ang isa ay nakapaloob sa salitang ang paghihirap. Ang paghihirap at unti-unting kamatayan ng Panginoong Hesus ay hindi naging hadlang sa kanya para manatili ang tiwala niya sa Ama. Dito, ipinakita niya ang nag-aalam niyang pag-ibig at ang kaisahan niya at ng Ama. Tahasan niyang pinakikita na walang hirap o kamatayan ang makahadlang sa pagmamahal niya sa Ama. Maliwanag sa kanya na kahit nagdurusa, alam niyang kailanman hindi siya iniwan ng Ama. Ama, sa mga kamay mo ipinagkatagubilin ko ang aking espiritu. Nakapaloob din sa panalangin ito ang salitang pagsusuko. Iniahabilin ng Panginoong Hesus ng buong pagtitiwala ang sarili sa Ama. Makikita dito ang wagas niyang kasunuran. Masasabi natin ito ay panalangin ng punong-puno ng tiwala. Maliwanag ding makikita dito na siya ang bagong Adan, kung ang unang Adan ay naging daan ng kamatayan dahil sa pagsuway. Si Jesus naman ang bagong Adan na buong buo ang tiwala at naging daan ng buhay dahil sa kanyang wagas na kasunuran. Ang isa pa rin magandang makita natin sa huling wika na ito ng ating Panginoong Hesus ay nakapaloob din sa salitang kalayaan. Ang Panginoong Hesus ay naging bukas sa paraan ng Diyos para sa kabutihan ng marami. Kung bakit niya nagawa na tanggapin lahat ng pasakit at hirap, ang mga panlalait doon sa krus, kung bakit kahit siya ay nasasaktan ng hirapan, ay walang nakitang galit sa kanyang mukha o hinanakit sa kanyang mga sinasabi doon sa krus. Ay sapagkat siya po'y malaya sa pagiging makasarili. Naroon yung kanyang buong kalayaan ng pagbibigay na kanyang sarili. Doon buo ang kanyang pagtitiwala at ipinagpapaubaya din niya ang lahat sa Ama. Ang maganda sa naging tugon niya ay hindi lang basta sumunod, kundi malaya niya itong ginawa. Tunay na pag-ibig ang naging tugon niya sapagkat walang puwersang nagtutulak sa kanya, bagkus mapagpaubaya at mapagtiwalang puso ang kanyang itinugon. Kung titingnan natin ayon sa takbo ng buhay natin sa panahon ngayon, napakaganda po na binitawan ng ating Panginoong Hesus na panalangin na Ama, sa kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Ang una na hamon na magandang isabuhay natin sa pamamagitan ng panalangin ito ay ang hamon kahit nakararanas tayo ng problema at hirap, dapat manatili tayong sumasampalataya sa Diyos. Dito po sa bagay na ito, madalas tayong mga tao ay nagkukulang o nawawalan tiwala ng Diyos. Para bang sa atin, tayo ay may mahal ng Diyos at hindi pinababayaan kung nasusunod yung lahat ng ating gusto at lahat ng ating hinihingi. O kung umaayon sa atin yung lahat na nangyayari dito sa mundong ito. Kaya nga kapag nagkaroon ng problema, nagugulo. At para mang gustong sabihin, napabayaan na yata ako ng Diyos.
Naalala ko po ang isang mangingisda na minsan natagpuan ko. Napakahirap po na kanyang buhay sapagkat yung kanyang kaisa-isang bangka na meron siya nakasangla. At pag siya pupunta sa laot, ni minsan ay hindi na siya nakatitiyak na meron daw siya mahuhuli. Pero ang maganda niyang ugali ay alam daw niya na kailanman hindi siya pinababayaan ng Diyos. At kahit ang makuha niyang isda ay pangkain lamang, siya ay nagpapasalamat sa Diyos at kanyang sinasabi sa kanyang panalangin na salamat sa Diyos dahil kahit sila ay mga munting tao lamang, sila daw naman ay hindi pinababayaan. Sana maging ganito yung ating ugali sa pagtugon sa mga problema at hirap sa buhay. Sapagkat sa katotohanan, kahit naman talaga dumadagsa ang problema, nagsusunod-sunod, meron naman dahilan ng Diyos. Sapagkat may paraan ng Diyos na iba sa paraan natin. Maaaring hindi madalas masunod iyon ayon sa gusto natin, pero tiyak na alam ng Diyos ang pinakamaganda at pinakamabuti para sa atin. Kaya nga kawalan ng pananampalataya kung sinasabi natin na ang paghihirap ay bunga ng pagdami ng tao. Katulad po ng mabigat na isyu ngayon na kailangan daw pong ipasa at tuluyang maipasa ang RH bill sapagkat dumadami ang tao at nagkakaproblema ang mundo dahil sa pagdami ng tao. Yun po yung kanilang sinasabi. Kapag narinig ko po yung mga salitang kaya naghihirap ang mundo ay dahil sa dami ng tao, parang naisip kong nawawala na yata ng pananampalataya ang mga tao. Sapagkat ang taong may pananampalataya ay naniniwala na hindi lilikha ng tao ang Diyos kung ito'y pagdudusahin lang niya habang buhay. Hindi rin nilikha ng tao ang Diyos kung walang dahilan kung bakit niya itong ginawa. At lagi din nating tatandaan, sapat ang mundo para sa lahat. Kaya lang kinukulang ay dahil sa dami ng sakim. Tunay na bahagi ng buhay ang paghihirap. At upang makita natin ang mensahe nito, kailangan natin itong tingnan ng merong mata ng pananampalataya. Sapagkat kapag walang pananampalataya, walang ganda at kahulugan tayo makikita sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Kailangan lang natin gawin kung ano ang pinagkatiwala sa ating ng Diyos at bahala ng Diyos na pumuno doon sa ating mga kakulangan. Isa sa mga hinahangaan kong tao ay yung mga taong marunong magsuko ng sarili sa kalooban ng Diyos. Yung po bang ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang mga bagay na alam niyang hindi niya kayang gawin. Ito yung pangalawang hamon, ang pagsusuko ng sarili sa kalooban ng Diyos. Ito ay makikita natin sa taong hindi nagtatanim ng galit, bagkus nagpapatawad sa mga nagkakasala sa Kanya. Ganito ang napakagandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesus. Hinahamon tayong matutong isuko sa Diyos ang anumang paghiganti at galit. Sumampalataya tayo na may paraan ng Diyos para turuan ang nagkasala sa atin. At saka kung kikimkimin natin ang mga hinanakit sa ating puso, pinahihirapan lang natin ang ating buhay. Kahit anong sumbat natin, hindi natin mababago ang sitwasyon. Hayaan natin sa Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya. At sa Diyos natin na lang ipinagkatiwala ang lahat ng alalahanin. Huwag natin punuin ng takot ang ating puso. Tunay nga kailangan nating paghandaan ang kinabukasan. Ulit sana, huwag nating ipagkatiwala ang sarili sa yaman ng mundo. Sapagkat ang mundong ito ay lahat ay may hangganan. Kahit gaano kadami ating yaman, maaaring mawala sa isang iglap lamang. Ang isa pang magandang hamon sa atin ay nasa salitang kalayaan sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit nagawa ng Panginoong Hesus na ibigay ang kanyang sarili. Wala siyang inisip kundi ang kalooban ng Ama at kabutihan ng tao. Ito ang kailangan ng ating mundo para magwakas na ang gutom at hirap ng maraming tao. Hanggat marami ang nanatiling alipin ng sarili, kukulangin ang yaman ng mundo. Marami ang nais mag-imbak ng yaman ng mundo dahil natatakot na baka bukas ay wala na, baka bukas ako ay maghirap. Minsan tuloy, hindi natin napapansin na tayo pala ay gumagawa hindi para mabuhay, kundi para mag-input
mag-ipon para sa kayamanan, para sa pera. Kaya hindi nakapagtataka, may mga tao mukhang pera at mukhang bibig ay pera kahit meron naman. Ngayong taon ng pananampalataya, hamon sa atin na maging malaya sa pagkalipin ng mundo at maging bukas sa pananampalataya sa Diyos. Ipinapaalala sa atin na ang lahat ay galing sa Diyos. Sa Diyos lamang may tunay na katiyakan at kapayapaan. Kaya sa bawat masarap sambitin, Ama, sa kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ama naming pagmahal, ipinagkakatiwala namin aming sarili sa iyong mga kamay. Gawin mo sa amin ang naaayon sa iyong kalooban. Nagpapasalamat kami sa anumang biyayang ibinibigay mo sa amin. Tulungan mo kami na maging handa na harapin lagi ang iyong kalooban. Mahirap man o madali, buong puso naming pagsisikapang tanggapin ang anumang nangyayari sa aming buhay. Wala na kaming ibang hinihiling, kundi ang manatiling ka lagi sa aming tabi. Tulungan mo kaming pagsikapan na may alay ang aming sarili ng buong pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Alam po namin na kulang ang aming pagmamahal kumpara sa kagandahang loob na ibinibigay mo sa amin. Pero alam ko po na sa magitan ng iyong pagmamahal ay nagiging puno ang mga kakulangan na meron sa aming buhay. Mahal naming Ama, sa iyo namin itinatagubilin ang aming mga sarili, ang aming bayan, ang aming bansa.